Yeah, magandang araw sa inyong lahat at syempre bago tayo mag-umpisa, please huwag niyo kalimutan mag-comment down below kayo, like and subscribe sa ating channel po, ang Wow Philippines. Pero ito, naiiba ang ating reaction for today. Isang babae sa Ghana na talagang binastos ng mga kalalakihan dito at pilit pa siyang dalhin sa mga maraming puno at pinipilit siyang kunin ang kanyang cellphone at pinapahubad. Naku po, yan ang pinakadelikadong sitwasyon na nangyari sa kanya sa pag-explore dyan sa Ghana. Yan ang ating mapapanood ngayon. Please po, don't skip naman kayo sa aking video at sa aking mga ads. Tulungan niyo po ako, isang vlogger na talagang hangad din na magkaroon ng maraming subscribers. Ito na, panoorin natin. Protection, please come. Please come. I'm filming for my protection. Please come. Please. What's happening? What are you doing? What are you doing? What's that? This is pain. This is no, it's pain. No, let me discuss with the commander, please. Don't cry. You break my heart. Bring me your hand. Don't cry. We're brother. We're brother. You hear what I say? You're Bakit my umiiyak brother. ito kaya? Don't cry. You will break my heart. Don't cry. I just cannot believe that I'm sharing this video with you. I need a few minutes before we will start to talk with you. The craziest thing is everything is front of the camera. Everything is front of the camera. So for me to share with you this video, I never see myself in this situation. Ghana, this is how you treat women in Ghana. So to share this video with all the world like Ano that sabi niya, no? is something. Ito ba yung trato nyo sa mga babae dito sa Ghana? Binabastos ninyo, no? Sabagay, hindi naman natin masasabi talaga na ganun ang sa Ghana, no? Marami talaga yan sa mga, siguro sa buong mundo naman, meron namang ganyang klase, no? Pero iba-iba ang klase ng pakikitungo sa mga tao na dapat mong pag-iingatan. Kasi meron naman din talagang, pagka kahit na hindi natin kilala, pilit natin kinikilala sila. Pero hindi natin alam na kung yun pala ay mga bastos o hindi. Katulad sa kanya na naranasan niya na binastos siya dyan sa Ghana, yun talaga ang malaking magbibigay ng takot, no? Magbibigay ng takot. Kaya panoorin natin 'tong nangyari sa kanya. Is something that I even cannot believe that I'm going to do, but I'm going to do it. So before I arrive to Ghana, I upload some story. I will put here the story. I was writing that I don't feel like going to Ghana. Something inside tell Ayun, me nararamdaman na that niya, something no? bad going to happen. And I didn't listen to myself. I just took the flight and just go to Ghana. Ayun, I hindi know ka my nag-isip. intuition is very strong. My intuition protect me all the time. And when I go against my intuition, this is what happened. And Nako. that is nothing from what you are going to see. Soon you will understand everything. So, Yung ayun ang ating pag-uusapan. Kung meron kang instinct sa isang lugar o sa iyong pupuntahan na medyo delikado, medyo iniisip mo na medyo delikado ako, wag mo nang itutuloy. Kasi meron talagang mangyayari sa iyo, no? Katulad sa kanya na parang meron na pala siyang naisip na medyo may mangyayari sa kanya, no, sa lugar na 'yan. Pero tinuloy niya pa rin, no? Dapat yung mga instinct natin, kung minsan paniwalaan natin 'yan. yes, I'm not longer in Africa. After Ghana, I took a flight to Ethiopia. I make some video, nice video, good vibe video, and I just left. So before we will start to watch together this video, it's important for me to tell you that for understand the full story, you need to watch everything. Ayan. I have part 1, part 2, and this is the time to tell you that I want to give a thanks to Ghana police Ayan. that eventually catch the guy Ayun that pala, attacked me, nahuli. but for me, I was forgive him. The only problem is it's too complicated story to explain to you. For me, I forgive him. I don't Dito na tayo, no, sa side na to kasi para makita natin yung kung ano talaga ang nangyari sa kanya dito habang naglalakad pala siya yan, no? are fasting every 1 week. This community, I'm very curious about this community. The Ayun. way they live their life, it's very interesting. Interesting, Let's pero go to meet them. it is very Let's see what dangerous, no? we can catch. You never know what happens. This is the time to be rude, and that just to cross. So actually, I have long way. Let's see if this bus can carry me. Hey, baby, come. I need to go Medina. Ito, grab. There is space. So, Let's enter. ito sasakay siya ng van, no? We're going back. We don't know what happens next. So we are going to Tama. We have like 1 hour drive in.
It's going to be tough. Habang nagbablog siya, pumasok siya sa Okay, isang thank van. you. No? Parang grab taxi ito, no? Parang grab taxi ito na pumasok siya dyan sa loob. Kaya hindi natin alam kung nangyari dyan sa loob, no? And then, So now she it's like goes to the 7:30 in market. the morning. I'm going far to Tema. It's like 1 hour driving. I'm ito going na to yun, see ito na. actually they are farming. They have farm there. They grow up literally their own vegetables. They are vegan. That is crazy. We must to go together. Good morning. Now we'll go to Tama. There. Thank you. Parang nakakatakot siya, no? Nakakatakot yung lugar. I'm going Tama. Sa tingin nyo, Tama. samantalang dito sa Pilipinas, pag may mga dayuhan dito na pumupunta, talagang ang mga dayuhan dito ay ginagalang at nirerespeto, no? Meron tayong pagwe-welcome sa kanila. Pero sa kanila, no, pag pumupunta siguro tayo ng mga Pilipino, parang nandun na yung halo na mag-iingat ka talaga. Kasi hindi mo talaga malalaman what will happen next, no, sa buhay mo, no? Kasi baka mamaya sundan ka, alam na vlogger ka, may pera ka. Hindi pa natin alam ang mangyayari. Kaya dapat talaga doble ang ingat talaga, lalong-lalo na ito pa, no, yung mga lugar na yun parang hindi ka safe talaga diyan. Tama, no Shama. Oh, Tema. Tema. Take this one. You go jump overhead. This one. Sit down. Yeah, that is. I pay for you here. No. You pay inside the car. Okay. The money comes to my Okay. Sumakay siya ng Grab That's tama? taxi or van, no? I come to sit here. I can get some oxygen and some view, some Ghanaian view. Parang siya, nag-travel siya dyan sa Ghana The para video going mag-vlog. viral, yeah. Are you sure? Only because you, I'm telling you. The video will go viral only because you. I went back and called because I went say yes. Yes, you are blessed. You are blessed. Yes, you are blessed. The video will go viral only because this guy, I'm telling you. Look what I buy. So nice. Thank you. Finally, guys, look at that. Look where I am. Ano yan, mga Me, the way was Ba't so nag-abot? long. Like the last 2 hours, I'm just moving around. I own myself. Don't know even where I'm going. Anyway, the location's supposed to be here. I'm so curious Grabe, to para meet sa the disyerto. Igbo, Hindi the naintindihan. Black Igbo Israelites. Let's get to know this beautiful Ghana, ang community. Ghana ba I'm nabilog mo so sa Africa curious. ito? Ah, O let's anong lugar? enter. Yeah, I don't know. South where- America ba ito? Let me call him. Or South Africa? Hello? Hello? Hello. Hey, good morning. How are you? Good morning. Hey, I'm here. Can you see me? So I dropped myself like in the same location you tell me. Can you send me location on WhatsApp? Live location, then I can Wala come man lang exactly to your area. siyang to your tourist place, guide, to your no? point. Hindi siya natatakot sa kababaeng tao niya. No? Yeah, I'm here. Like, you tell me to come to the lovely Turkey, then I'm No? Kasi dapat kasi mga ganito mga turista ka, dapat meron kang any tourist guide na yung magkakaroon ka ng safety, no, sa iyong sarili. Kasi nga anytime will grab your cellphone na naglalakad ka at baka kung ano rin gagawin sa iyo. Kaya nga nangyari sa kanya ito kasi wala man lang siyang kasama, kababae niyang tao at hindi mo talaga alam kung ano ang safety ang meron diyan sa lugar na ito, no. then I'm here. Okay, I was trying to send my live location. It's not going. But right past the lovely tiger yard, just a few feet, there will be a right turn down into. Hello. I'm good. It's okay, man. Hello. What are you? Okay, so I will try to look for that. Lady. I'm good. You are good. No, why? What are you? Look out. You good, no? As we see, you good, but I need what is police. I happening? want police now. Wala na. Come on, police. Wait. You don't touch me. You don't You touch won't you. touch What me. do you mean? Don't touch That's me. how you touch me. You understand what I say? What will you do? What are You you doing? don't touch my hand. What is that? What is that? You don't What touch is my that? hand. What is that? Don't touch my hand. It's the last time you touch me. You understand? I'm not your friend. You don't touch my hand. Why should you do that? Move from my way. Move from my way. What are you doing? Bakit hinaharangan siya, no? Basahin natin, if I had tawag dito, hindi ko mabasa, of calling a police trying to walk towards and so that more people would. Yun, parang pinagtulungan pala siya ng mga ito, no? Gusto siyang harangin ng mga lalaki.
at gusto niyang dumaan, ayaw siyang padaanin. Yung nangyari dito. On my way! I want police now! Move on my way! I'll go now to police. What is that? What is the number of police? You move on my What way. is that? What is the number of police in Ghana? What is the number of police in Ghana? Dapat every time mo you go in countries, meron kang mga calling cards ng mga pulis, no? This man is touch my hand. Why do you touch me? What are you doing? Eto na, What are you doing? parang nagkaroon na sila ng ano, What are you doing? naaga yung cellphone niya. Hey, don't touch my body. Don't touch my body. Hey, my bra! Don't touch my boobs, sabi niya. My bra! Hey, don't touch Narinig nyo, don't touch my boobs. Sabi niya, bakit nahawakan yung kanyang suso, no? Parang nandun na yung nangyari ang paghahawak sa kanya. No, I don't go. I don't take time for that. What is that? What is that? Why you touch me? Naaga yung cellphone niya. Baka bawal mag-cellphone. Baka bawal mag-video. Why do you touch me? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Alam niyo, no, ito lang ang aking mabibigay na tips, no? Pag pumupunta kayo sa ibang lugar, lalong-lalo na sa mga Mexico, ito katulad nito, Ghana, may mga place talaga na wag na wag kayong mag-take a video. Kasi meron talaga silang lugar na bawal mag-video doon. Alam niyo kung bakit? Meron silang mga lugar na may mga ginagawa silang mga illegal na bawal i-video ito, no? May nagsasabi naman diyan, may nagbibigay naman sa iyo ng mga tips diyan na itong lugar na to bawal ka mag-video kasi may mga illegal doing these people sa lugar na yan, baka makuhaan sila. Kaya sila kung minsan ay nagagalit. Siguro katulad dito sa kanyang pag-video sa Ghana na may nagalit siguro dito kasi nagvi-video siya kasi nga bawal nga siguro diyan sa lugar na yung mag-video, baka mamaya may ginagawang mga illegal ang mga tao diyan, no? Kaya siguro inaagaw yung kanyang cellphone. Tingin ko lang. What are you doing? What's that? What are you doing? What is that? Hey, don't touch my body. Don't touch my body. Hey, my bra, what is that? Don't touch my bra. Oh, don't touch my Don't boobs. touch my bra. What is that? Bastos, no? What is that? What is that? Are you mad? Are you Ayan sila, mad? Don't touch my body. Get back, get back. Hey, I'm naked. What is that? Nagbarang na siya. What is that? Are you mad? Are you mad? I'm going to police. Hey, I'm naked. 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 Nagbarang siya. I don't take a Mga walang picture. yan, no? I take picture of myself. I'm going to police station. Release me. What is that? Naaga yung cellphone niya, eh. I'm naked. Nagbarang siya, oh. I'm coming. Okay, let me stand here. Siguro may nagkaroon siya ng kasama din na lalaki negro din. What is that? Relax. What is that? Bakit naman kasi ganyan yan nila, eh? Listen, I want you to leave the scene and then let's go to the police station. Let's go. Listen. Hello, don't do that. I can't do it. Takot sila, oh. I want police now. Yes, I have the right. That is my protection. That is my protection. Bawal na ang cellphone. This man beat me. This man beat me. He made me to be naked in the street. This ito? man beat me. And this is together. What is that? Motherfucker. Nobody. Listen, this guy, let's go to the police station. Sit in the red car. This guy. Listen to me. He will pay. He will pay. He make me to be naked on the street. He don't fucking care. What Umalis is na sila, oh. Mga walang yan, oh. I want you to sit in my car. I will take you to the police station. You were late. You You are not. know what they did to me? Yes, I have seen everything. Leave You this don't place. see nothing. Don't Wouldn't create a trust scene here. anyone. You were late. You are not supposed to create a scene. Take it to the police station. Amakin mo, no, mag-isa ka lang naglalakad sa ganyang lugar, lalong-lalo na hindi mo naman talaga kilala at hindi mo talaga masyadong, yung kabisado ang mga tao. Yun nga sabi ko, dapat meron ka talagang tourist guide, lalong-lalo na sa lugar na ito. Kasi nga, maaari ka talagang mabastos o maaari ka talagang gagawa ng hindi maganda rito at kukunin pa ang cellphone mo. Katulad niyan, may mabuti na lang at merong may mabuting loob na talagang tumulong sa kanya. Kaya lang, syempre magre-report siya sa pulis dahil nga yung kanyang, yung angry niya, grabe, no, parang nangingibabaw talaga. Gusto na nga siyang iparelax. Kaya lang syempre nangyari na yung nahawakan yung kanyang maselang parte ng katawan at inaagaw pa yung kanyang cellphone. Siguro nga talaga bawal dyan mag-video.
sa lugar na yan. Kaya lang, syempre, hindi niya alam. No, sana meron nang naman nag-tip sa kanya na dito sa lugar na to ay bawal mag-video, no? Kasi nga, baka meron sa mga illegal na ginagawa dyan na hindi natin alam. Meron kasing ganun. Meron kasing mga ganung lugar sa ibang bansa na bawal ka talagang kumuha ng video. Katulad sa Amerika, no, magbi-video-video ka lang, i-report ka na kaagad sa ng mga kapitbahay mo, bakit nagbi-video ka. Meron ding lugar sa Amerika na ganyan din, na bawal. No, baka ganun siguro na natakot. Hindi katulad sa Pilipinas, kahit anywhere in the place of the Philippines na pwede ka mag-video, ay pwede, no? Pwede for your protection. Na kung ano man may mangyari sa'yo, na may attempt na gumawa sa'yo hindi maganda, maaari mong pwedeng i-report sa police, no? Kasi ang pagbibideo dito sa Pilipinas, parang hindi naman siya illegal eh. Parang your protection in yourself na para magkaroon ka talaga ng sariling makikita mo kung ano nangyayari sa paligid. Kaya na meron talagang lugar na sana magkakaroon tayo ng safety net at yung iniisip natin na protection din, no, na dapat na kasama sa pagprotection sa sarili bago tayo pumasok sa isang lugar na katulad nito. Pero lumapit siya sa pulis. Ang nangyari dito sa pulis, parang sinigaw-sigawan siya ng mga pulis dito sa Ghana at sumunod pinaparelax siya. At nung pumunta sila sa police station, sinamahan naman siya ng isang pulis dito. Kaya lang ang problema, nung pinuntahan na nila yung tao dun sa lugar na yan, medyo nawala yata, nagtago. Pero dito tayo sa lugar na to kung ano ang nangyari dito, kasi tinulungan siya nito at nag-report siya sa pulis. Ito, umiiyak siya. Ito yun, no. Ito yung para makita nyo kung ano nangyari sa police station. Ito na, umiiyak na siya. Calm down, okay? Calm down. Please stop. And the police will take me there. Don't get out. I'm taking you to get out from the car. Just take a relax lang, no, para makapag-report na Hop maayos. off from the car. We're Well, not waiting taking for that, you. right? Relax. I said relax. Listen, relax. Nandun pa yung takot niya eh. Ayan na, ito na. Tingnan nyo kung ano nangyari dito. No, I'm not. I need police. What is it? Who did that to you? Please come. I need police now. I'm filming the situation. I'm not moving the camera. No, I need police. Sit down. Sabi sa kanya. Just be relaxed lang. No, para makakuha ng report. I don't come in. Please tell him to come. Parang nakakatakot yung lugar nila, no? Kahit sa police station, parang hindi kasi. Introduction. Please come. Please come. I'm filming for my protection. Parang takot na siya eh. Please come. Please. Ito na. Pupuntahan na I'm nila yung filming tao for kung nahuli my nila. security. Let's get that way. For my safety. So, I'm ibig allowed. sabihin, hindi sa kanila, hindi ganun ka-popular ang pagbablog sa kanila kasi nga sabi nga ng police, what is the video for, no? This is for my protection to myself lang, sabi niya. Kasi dito sa Pilipinas kasi legal yan ang magbablog ka para sa sarili mo, para may protection ka. Pero sa kanila, no, parang sinasabi pa ng police na what is that, no? To my protection sa kasarili niya, no? Kung ano man mangyayari, kung anong gagawin sa kanya, meron siyang protection. Kaya lang, sa kanila yata hindi ganun ka-popular ang magbibideo ka, no? Yun ang problema sa lahat. Ito na, yung hinahanap na nilang tao rito, no, parang nawala na yata, nagtago. To the building of the company, the police even don't enter to look for them. Look at that. Literally, I walk like that. I film myself. I talk to the camera. They come behind me. And they start to carry me naked on the road. He literally carry me naked on the road and try to take my camera. Dadalhin sa mga wood. Grabe, no? That is crazy. And look at the police. They don't do nothing. They don't do Police nothing. just left me. He say, I don't find them. I tell him that so many people work there, so many people know them, so many people know their name. He tell me, no, I cannot go there. What is that police behavior? More from 30, 40 people see me naked. He carry me naked on the road. More from 40 people see that, and these policemen Nakakatakot, cannot no? go there and ask them who is the guy to punish them. They don't want to help me. That is Pero crazy. dito sa Pilipinas, pag may mangyaring ganito, sigurado talaga timbog yung mga ganyang gawain kasi pambabastos na yun eh, no? At lalong-lalo na babae niyang tao, ginawan pa siya ng ganyan. Dito sa Pilipinas, hindi ka talaga makakaligtas diyan kasi meron talagang hahabol at hahabol sa iyo dahil pwede ka talagang makasuhan diyan, ano, sa pambabastos mo dahil sa ginawa sa paghahawak sa kanya, no? Hindi ka talaga makakatakas. Pero sa kanila, hindi natin alam. Look
look at that. Ayun, may ano yung ano niya, oh. I'm literally on the road. May ano, may People pula. driving. Nobody don't care. I'm holding my boobs on the road and trying to escape from this guy. Everybody just look at me. Because what? Kakaiba Because I'm kasi siya, going puti like that kasi in the siya, eh. camera. I'm talking to myself. What is that Kasi siya behavior? rapin. I do some call. I call to my embassy, my Israeli embassy. They say Israeli. They say they will Israeli come. ito, national. they will come to help me. Imagine this policeman. I pay his transport. When we go out from the police, he tell me you have some money on you. We take taxi. I need to pay to the police to come here. What is that? That is Walang crazy. kwenta, And this policeman. Ibig sabihin, ikaw pa magbibigay ng transportation sa mga pulis na ito para lang madala ka sa iyong embassy. Dito sa Pilipinas, hindi pwede yung ganyang nasyonal na kahit ano mga dayuhan dito ay nire-respeto natin. At kung meron naman sila talaga ng kakayahan na dumepensa sa kanilang sarili at may pagtatanggol nilang sarili, yun talaga ay tinutulungan ng mga kapulisan natin dito. Tulad niyan, magsusumbong siya magpupunta siya sa kanyang embassy siguro para magsumbong o baka uuwi siya. Siya pa ang nagbayad sa transportation para ihatid siya doon. Grabe, ano. Hindi man lang siya na tinulungan siya ng kusa, no? Na ito may transportation, meron ka bang ano, ang care ba, no? Ang care natin ng mga Pilipino, yun ang kakaiba sa kanila. Ikaw bahala ka sa buhay mo. Pag nandun ka sa lugar nila, ganun ang sitwasyon mo doon. Kawawang bata ka talaga mangyayari. At tingnan natin dito kung Man, I ask him to mabili. ask the people what is the name. I have the photo, everything. Tell me no, I cannot do something like that. And the policeman tell me, "No, I'm going back to my office. What is that? In normal country, 3-4 police come, look for them. Tama, I have tama. everything. Okay, That let me is true, explain no? explain to you something small. I did mistake in that moment. I did huge mistake, huge. So after the police guy come to me, he didn't do nothing. He just come look like that, didn't do nothing. So I decide. He tell me, what now? You see, I was busy in the station. Bring me his picture and then you will back to the station. And I was like, how you can wala siyang go? ebidensya, kumbaga. I was naked in the street. So No, I pag wala kang ebidensya, unang-una ebidensya talaga ang hinahanap diyan ng mga kapulisan kung anong nangyari sa iyo. Meron kang ebidensya na ganyan ang ginawa sa iyo, pero ebidensya ng itsura ng tao na gumawa sa iyo, yun ang kulang doon. Kaya sabi niya, he did the big mistake na hindi niya makuhaan masyado ang muka ng tao at hindi niya pinicturan para naman ma-report kung sino. Kaya lang parang napaka-imposible na mangyari matulungan siya ng gusto kasi parang walang pakialam, no? Parang walang pakialam ang mga pulis sa kanila, no? Na ano ba ito, mga nasa probinsya ba ito nangyari o ano? Parang turista ka, parang binabaliwala ka, no? Parang hindi sila responsible doon sa mga nangyari doon sa mga tao o mga dayuhan na pupunta sa lugar nila. Parang wala silang pake na kahit na ano nang nangyari sa iyo, naubaran ka na, nabastos ka na lahat-lahat. Bahala ka sa buhay mo, mag-report ka, parang walang mangyayari. Parang ayan babala na ito sa mga ibang mga turista na mga lalong-lalo na pag babae na mag-isa lang nagba-vlog, ay wag na kayong magtangkang pumunta sa mga lugar na alam nyo, delikado. Mag-research po muna kayo kung anong merong mga kaugalian ang mga bansang ito na dapat ninyong iwasan. Kasi yan ang mga nangyayari sa mga katulad nito na mag-isa lang na nagtutur dyan sa lugar na yan at nangyari ang kabasusan ng mga tao dyan sa paligid niya. Kaya dapat sana talaga mag-iingat, no? Kasi wala namang dapat na isisisihin dito kundi ang sarili niya. Dahil lang naglalakad siya mag-isa na hindi niya alam ang lugar at wala siyang kasama. Pero ang sabi nga doon, nagpapasalamat nga daw siya at nahuli itong nambastos sa kanya. At sabi niya pa nga, no, parang maawain itong babae, don't you worry, don't cry, no, na hindi naman ako magkakaso sa iyo, basta humingi ka lang ng paumanhin sa publiko, o humingi ka ng paumanhin sa akin na ginawa mo yun, ay hindi kita kakasuhan, sabi niya. Pero pinatawad nga niya talaga. Yun ang mga the best things na mga attitude ng mga tao na dapat talaga kung isa kang taong mapagpapakumbaba, yung tawag dito yung awa ang nangingibabaw. Yung awa ang nangingibabaw. Kahit na ganun ang ginawa sa kanya, pinatawad niya pa rin. No? Pinatawad niya pa rin na magandang attitude yung ganun nung nagpapatawad. Kaya lang, syempre, sa ginawa sa kanyang kabasusan, dito sa Pilipinas, hindi ka talaga makakaligtas niyan dahil kulong talaga ang mangyayari sa'yo. No? Kahit na humingi ka pa ng tawad, dahil ginawa mo na nga yung kabastusan na ginawa mo sa isang tao na nangaagaw ka, nanghablot ka, dalhin ka pa sa mapunong lugar at baka hubaran ka. Sabi niya nga, nahubaran na siya, no? Nahubaran na siya. Pwede naman niyang kasuhan talaga kung tutuusin yun. Dahil kaya lang, naawa siya dun sa tao, baka nagmamakaawa din, pinatawad niya ito. No, kaya hanggang dito na lang ang ating masasabi dito. Please po mag-iingat kayong lahat, lalong-lalo ng mga vlogger, na mga tourist vlogger o mga travel vlog
ng mga katulad nito ay mag-ingat kayo sa mga hindi nyo kakilala mga bansa na pupuntahan, lalong-lalo na dyan sa mga tao na hindi nyo kabisado, lalong mag-iingat kayo. No, yan ang aking masabi dito. Please comment down below kayo, like and subscribe sa ating channel po, ang Wow Philippines. Yun po, take care sa inyong sarili, ingatan palagi. Kasi ang mga gamit natin